yung 6,350 kada session na benepisyo po ng PhilHealth. Ibig sabihin, kung yung mga magpapadialysis ngayon, halimbawa, meron kayong dialysis session mamaya, tumaas na yung package nyo. Yes. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Good news na naman, especially sa mga pasyente natin na naghihemodialysis. Sapagkat kahapon po ay in-announce na natin at pinublish natin yung PhilHealth Circular, no, na nagtatakda na yung per session ay ini-increase na naman natin to 6,350 pesos. Ayan, parang last week medyo na nabanggit mo yan pero sabi mo i-announce. So ang bilis So ngayon na-announce na, official na, ito itinaas na. Tama ka, Ma'am Cathy. At alam mo ba, nanggaling yan sa 4,000 pesos per session. Ngayon ay 6,350 na. So yung detalye niyan ay pag-usapan po natin ngayong hapon. At Ma'am Cathy, magagamit ito in both public and private facilities. Ayun. Oo. Kaya mga kapuso, tutok lamang po at alamin pa natin kung ano-ano yung mga iba pang mga benepisyo rin mula sa PhilHealth bukod po dito sa hemodialysis na pinag-igi pa po at pinalawig pa ng PhilHealth. Sir Ray, unang-unang katanungan, bakit nga ba itinaas ng PhilHealth muli itong benepisyo para sa hemodialysis? Siyempre, ang layunin po ng PhilHealth, Ma'am Cathy, ay maramdaman ng ating mga miyembro yung atin pong benepisyo. Kaya nga po, hindi tumitigil ang PhilHealth sa pangunguna po ng atin pong President and CEO, si Sir Mandy Ledesma Jr., sa patnubay po ng ating PhilHealth Board na pinangungunahan ni Secretary Ted Herbosa. Hindi po tumitigil ang PhilHealth para lalo pagbutihin po ang atin pong mga benepisyong PhilHealth. Ang layunin lang po natin sagutin natin yung napakalaking bahagi ng gastos ng mga pasyente. And in particular, kung hemodialysis ang pag-uusapan, yung mga pasyente natin na may chronic kidney disease stage 5, Ma'am Cathy. So, sakop po ng pinataas po na benefit package na ito, yun pong mga gamot na kailangan po ng pasyente, mga laboratory test, mga supply, at iba pa hong bayarin gaya po ng paggamit ng hemodialysis machine. So actually, ang haba na nandito sa script, Ma'am Cathy. Pero nga, 3 page, Yes, suffice it to say na itinakda na po sa atin pong circular na inilabas, yun pong minimum standard, yung mga serbisyo na talagang kailangan ng pasyente sa kanyang pagdadialysis. Ang sa ganon, ay ito talaga ay dapat matanggap ng pasyente doon sa benefit na babayaran ng PhilHealth. Ibig sabihin, minimum, dapat hindi na bumaba dun sa minimum. Ibig sabihin, ito yung mga basic, ito yung pinakakailangan ng bawat pasyenteng naghihemodialysis. Correct, Ma'am Cathy. At dyan sa ating circular, ay inilabas na po natin itong minimum standard of care. Kaya basahin po natin ito. Ano bang circular number ito, Tonet? Pinublish natin ito kahapon lang. Mainit-init pa. Ayan, circular number 23 daw. Ayan, 2024-23. 2024-23. Yes, at ito pong circular na ito ay pinublish natin nga kahapon at effective immediately, Ma'am Cathy. Ibig sabihin, kahapon lang din nag-take effect na kasi normally pag mga circulars 15 days after publication, pero hindi, kahapon din po ay nag-take effect na yung 6,350 kada session na benepisyo po ng PhilHealth. Ibig sabihin, kung yung mga magpapadialysis ngayon, halimbawa, meron kayong dialysis session mamaya, tumaas na yung package nyo. Yes, tama po. At as a backgrounder, again, Ma'am Cathy, yan ay nanggaling sa 4,000 pesos nitong July 1. At yung 4,000 nanggaling yan sa 2,600. Kaya napakabilis ng developments. Dati 90 sessions lang yan, ginawa pong 156 sessions. Ibig sabihin, kung 3 beses nagdadialysis yung pasyente kada linggo, times 52 weeks in a year, ibig sabihin, yung buong dialysis, yung dialysis requirement niya for 12 months, covered na ng PhilHealth.
Pagkatapos, tinaasan pa natin yung per session. Kaya alam mo ba, Ma'am Cathy, 6,350 per session times 3 sessions in a week times 52 weeks. Alam mo ba, kulang-kulang 1,000,000. Aabot na sa 1,000,000 yung coverage ng PhilHealth. Kasi to be exact, 990,600 pesos na ang maaaring ma-avail ng pasyente sa PhilHealth. Isipin mo mula 90, naging 156 sessions na ngayon. At kung 156 sessions na hemodialysis, ang sagot ng PhilHealth survey sa buong taon, ano naman yung epekto nito sa annual benefit limit ng mga pasyente? Well, ito, may hiwalay na 45-day annual benefit limit yung miyembro sa kanya pong mga dependents. Yung principal, may 45-day limit kada taon. Yung mga dependents niya, regardless kung ilan, na qualified, meron silang 45 days. Pero to be shared among them, no? Hindi sila tig 45. Okay? Ngayon, kung nagdadialysis yung miyembro o sino man sa kanyang dependents, hindi ibabawas sa 45 days yung kanyang session sa dialysis. Yan ang good news. So, kung nagdadialysis siya, doon yun isa-charge sa 156. Pero yung 45 days, hindi yun nababawasan, hindi yun naapektuhan. So, halimbawa, meron pang isa, no? Halimbawa, na-confine naman yung pasyente sa ibang sakit, no? Dalawang benepisyo magagamit niya kung if during confinement, nagdadialysis din siya. Oo, so, yung kanyang dialysis, charge yun dun sa 156. Yung kanyang confinement, sa ano man yun, i-charge naman yun sa 45-day limit niya. Okay, so ito na naging 6,320. 50. 350 kada session na, no, mula sa dating 4,000. Saan ibinasit ng PhilHealth ito, Sir Ray? Sa pag-aaral po ng PhilHealth ay nakita natin meron pa ring outpatient out of pocket expense yung mga pasyente. Ibig sabihin, nagdadagdag pa rin sila sa kada sesyon. Meron pa rin. Bagamat marami tayong mga nabalitaan na nung nag 4,000 tayo per session, talagang ang laki ng igininhawa, no? Pero syempre, sa ating pag-aaral, meron pa rin na out-of-pocket expense. Ito yung talagang gusto nating pagtuunan ng pansin para talaga maramdaman ng mga miyembro yung kanilang benefit. Kaya, para masiguro po yung pagpapatupad ng no co-payment policy, kasi ito talaga gusto natin, wala na talagang babayaran. Wala na siyang poproblemahin, lalo na yung mga 3 times a week, ano, Sir? Correct, oo. Kasi pabalik-balik, ano? So, dapat talaga makatulong tayo sa kanila. Kaya, atin pong ginawa sa policy, walang dagdag bayad sa lahat po ng mga gamot, mga serbisyo, at mga gamit tulad ng dialyzers, hemodialysis solution, at iba pang nakasaad sa pulisiya, basta pasok doon sa minimum standard na sinet ng PhilHealth. Okay, so itong bagong halaga ng package, kailan pwede magkaroon naman ng dagdag na bayad yung mga pasyente? Well, ganito yan, no? Possible pa rin yung may dagdag bayad. Pero ang mahalaga na maintindihan natin sa paggamit natin ng mga gamot, supplies at amenities, no? Yung hindi sakop ng PhilHealth, halimbawa, yung karagdagang doses ng gamot na lagpas na dun sa minimum standard of care. Siyempre, yun ay talagang meron ng out of pocket doon yung pasyente, no? Oo, kasi lagpas na dun sa standard, no? Yung halimbawa, gusto niyang pumili nung klase ng hemodiafiltration na gagamitin. Kasi klase iba-iba yun. Okay. So gusto niya mahal. Siyempre, sinet na natin kung ano lang talaga yung basic na kailangan ng pasyente. At yung basic na yon, sapat na yon para maayos at safe, no? Na maidaos yung kanyang session, yung kanyang dialysis. Ngayon, kung gusto niyang pumili pa ng iba pang klase ng hemodiafiltration, yan, syempre, that's the time. Meron na siyang extra na babayaran. O kaya, merong siyang idadagdag na units ng dialyzers, no? So, dyan, kailangan maintindihan ng pasyente, talagang meron na tayong extra na babayaran. So, nagtakda naman ng PhilHealth ng maximum amount na pwedeng gastusin ng pasyente pagdating sa binabayad sa PF. Yun sa professional fee, yung bayad sa doktor. Yes, oo. Kasi hindi naman pwedeng walang limit yan, ano? So, ang naging kasunduan natin, batay sa mga naging
dialogue, no, at consultation natin sa mga stakeholders dito, sa mga grupo ng mga nephrologist, ng mga pasilidad, nagtakda tayo ng maximum amount na maaari lang na extra pa na bayadan, no, sa professional fee. Ngayon, para sa karagdagang serbisyo tulad ng telemedicine o online consultation, emergency services, no, nakakailanganin ng pasyente habang nagdadialysis, kasi may mga pagkakataon pala, Ma'am Cathy, na may mga pasyente magkakaroon ng hypertension, no? Oo, no? So kakailanganin nila na gumamit ng oxygen, for example. So yung kasi hindi mga normal 'yon, ano? Hindi siya talagang lagi namang hindi kada dialysis mo nag-oxygen ka. Yes, pagka may ganung pagkakataon, ay 'yon talaga ay magkakaroon ng charge, no? Additional charge po yung facility. Ano mang karagdagang PF, dapat po ay idetalye ng pasilidad gamit po yung ating form na pine-prescribe, yung PhilHealth Hemodialysis Benefit Package Agreement Form at iba pang mga document gamit sa pag-claim ng benefit. At ang mahalaga dito, Ma'am Cathy, kung meron pong i-require na iba pang services at magre-require ito ng additional na bayad o charge sa pasyente, nananagot yung pasilidad, ipaliwanag ito sa pasyente. So hindi pwedeng, dagdag natin ng ganito, hindi pwede. ng ganon. Hindi pwede. Kasi nagkasundo na kami ng mga pasilidad no? Dapat 6,350, tama na yan. Ngayon, kung talagang magre-require yung pasyente nung sobra pa dun sa minimum standard of care, that's the time mag-charge kayo, pero may limit yan, at dapat ipapaliwanag din nyo sa pasyente. Dapat alam niya na meron siyang extrang babayaran. Oo, kasi hindi yung magugulat siya na, akala ko covered na. Correct. Yes. Okay. So, para sa kaliwanagan, Sir Ray, nating lahat, sino po ba yung makagagamit ng pinalawig na benefits ng PhilHealth sa hemodialysis? Okay, basic tayo, Ma'am Cathy. Siyempre, itong benefit na ito ay para sa lahat ng mga miyembro o qualified dependents nila na merong chronic kidney disease stage 5. So, ito'y medyo malubhana, no, na sakit sa bato. Ngayon, ang atin pong dapat maintindihan ng mga miyembro na mag-a-avail nito, dapat kayo po ay rehistrado sa PhilHealth Dialysis Database. Ito po listahan ng mga pasyenteng nagda-dialysis, at ang pagpaparehistro nito ay tutulungan po kayo, i-assist po kayo nung facility na inyo pong pupuntahan. Ayun, hindi na sila yung mamumroblema niyang pagpapalista. Correct. Kaya mahalaga na ang pupuntahan nating facility accredited ng PhilHealth. Kasi kung hindi accredited ng PhilHealth, hindi nila alam ito. At dahil hindi nila alam ito, yung hindi kayo matatala at yung dialysis nyo po sa kanila, hindi covered ng PhilHealth. So, kailangan tanungin nila kung sila ay covered nung dialysis ng PhilHealth. Ng PhilHealth. Una, dapat yung pasilidad accredited. Dialysis facility. Merong mga facility nasa loob ng mga ospital. So, dapat ay accredited po sila. Ikalawa, ay sila ay registered sa PhilHealth Dialysis Database. Wala naman silang po problemahin kasi aasistihan sila ng pasilidad sa pagre-register dito. At syempre, yung pagdadialysis ay rekomendado ng isang lisensyadong doktor. Ayun. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!